Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Vince Macri Mangubat ng Student News for Today. Ngayon naman po ang ating talakayin ang mga karaniwang myth at katotohanan tungkol sa regla. Myth number 1. Bawal maligo habang ikaw ay magregla. Ang katotohanan, ang pagligo habang ikaw ay may regla ay ligtas at malinis. Sa katunayan, nakakatulong ito upang maiwasan ang infeksyon at damay. Ang maligamgam na pagligo ay maaaring makatulong ay ibisan ang pananakit ng puson o cramps. Myth number 2. Ang dugo ng regla ay madumi o marumi. Ang katotohanan, ang dugo ng regla ay hindi marumi. Ito ay isang natural at malusog na bahagi ng reproductive cycle ng isang babae. Ang myth number 3 naman, hindi ka mabubuntis habang ikaw ay may regla. Ang katotohanan, bagamat mas maliit ang posibilidad, maaari pa rin maganap ang pagbubuntis kung ang ovulation ay nangyayari ng maaga o kung ang tamot o sperm ay nabubuhay sa reproductive tract ng isang babae sa loob ng ilang araw. Myth number 4. Ang mga babaeng may regla ay hindi dapat kumain ng may suka o atsara. Ang katotohanan, ang mga ito ay pamahiin na pasa sa ibang emosyon. Ang pagkakaroon ng regla ay hindi nakaka-epekto sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Myth number 5. Masama sa katawan ang mag-ehersisyo habang may regla. Ang katotohanan, ang banayad hanggang natamtamang ehersisyo ay makapagpagaan ng pananakit ng puso, makapagpabuti ng mood at makapagpabuti ng daloy ng dugo. Lubos na ligtas na igalaw ang iyong katawan habang ikaw ay may regla. Myth number 6. Ang unang cycle ng regla ay dapat gamitin panghilamos o facial upang maiwasan ang acne. Totohanan, walang medikal na batayan para sa gawain ito. Ang paggamit ng dugos ng regla sa balat ay maaaring makalantad sa inyo sa bakterya at infection. Myth number 7. Ang regla ay hindi dapat laging tumatagal ng eksaktong 7 araw. Ang katotohanan, nag-iiba ang normal na regla. Maaari itong tumagal mula sa 3 hanggang 7 na araw. Depende sa hormonal balance at pagkalat ng kalusugan ng isang tao. Myth number 8. Ang sakit na regla ay isang bagay na kailangang tiisin ng tahimik ng lahat ng babae. Ang katotohanan, bagamat normal ang banayad na pananakit ng puson, hindi normal ang matinding sakit. Ang matindi o nakakapigil na pananakit ng puson ay maaaring magpaiwating ng mga kondisyon tulad ng dysmenorrhea, endometriosis o PCOS na nangangahulugang kailangan ng medikal na atensyon. Yun lamang po sa araw nito. Tandaan po lahat ng aking mga sinabi. Hanggang sa muli po.